pero ma'am, hindi ba ninyo, no, dapat dito DPWH Secretary. So ngayon po under fire din siya. So most likely, well, giving him the benefit of the doubt, no, baka naman masyado siyang aligaga sa napakaraming kanyang problema. Pero hindi ba ma'am ganito? Dapat ito tanggapan na ng presidente mismo ang gumagawa niyan kasi hindi ko namin maintindihan. May Senado na investigasyon, may lower house, tapos yung independent commission, wala po namang liwanag, tapos ang presidente gumagawa ng sariling investigasyon. Sa gitna ng lahat ng ito, parang wala pang ganyan na sandali lang itong mga klarong-klaro na may mga pagkakamali at mismo nang gagaling sa presidente, may dokumento na ito na yung bayad doon sa kontraktor, parang yung sinasabi nyo, parang hindi pa ho nangyayari. Kaya marami nagdududa ngayon dito kung may makukulong ba. Yun nga po. Yan ang problema natin. Kasi itong mga usapin na ito, itong mga pag-i-inspect ng mga project na ito, mga privilege speeches na maganda naman talaga kasi nakakakuha tayo ng mga informasyon, bale wala ito. Kung walang iimbestigahan na seryoso, tapos ito prosecute, tapos i-convict at mapreso. Yan lang ang paraan para maniwala ang publiko na sincero yung ating administrasyon. Isa nga, walk the talk. Seryoso ka. Sabi ng Pangulo, seryoso siya, galit na siya. Pero ano bang mga konkretong steps? Kasi nga, it's being sinufloat yung mga tungkol sa, it can really be an anti-corruption independent commission. Kasi nga, sa ombudsman, wala pa yung regular ombudsman, nag-retire na yung dati, at mukhang wala naman tayo nakikita rin ng mga initiatives ng ombudsman at this point na makaka-assure sa atin na talagang nag-iimbestiga na rin sila. Pero tama ka, Ted, lalo na sa mga other investigative agencies of government and the prosecutorial office, which is DOJ, the National Prosecution Service, kung ang mismo ng Pangulo ang gumalaw, he has all the powers to do that. Meron siyang mga pwedeng executive order muna o kaya mga circular na directing, mandating, commanding the appropriate agencies of government na simulan nyo na yung seryosong investigasyon at i-prosecute nyo na. And then, i-prevent yung mga dilatory tactics ng mga iniimbestigahan. Give them, of course, as I said, notice and then hearing. So this can all be summary hearing. Hindi kailangan ng ilang numero ng hearings bago makapag-produce ng findings. Kasi nga, basically, document-based, documentary evidence muna at the level of yung administrative investigation. And then later, magkalap na ng mga possible witnesses bilang mga testimonial evidence, especially yung mga possible whistleblower. So kapag meron ng mga ganun, dapat mabilis din yung proper agency of government, DOJ, NPS, National Prosecution Service, yung tungkol nga dun sa i-secure na yung mga tunay na mga potential na mga whistleblowers. And even bago humarap sa Kongreso, halimbawa may mga nahanap na mga posible na mga whistleblowers with personal knowledge as to the anomalous transaction, individual anomalous transaction, ay kailangan iniisip na rin yun kung paano sila i-secure. And then siyempre, pakikinggan muna sila dyan sa mga hearings. If, for example, matutuloy yan in spite yung objections from us, na dapat nga hindi na Kongreso. Pero kung ituloy-tuloy pa rin nila yan, dapat ready na sila sa mga ganong mechanism. Na kung talagang may tunay na whistleblowers, kung kaya nilang protektahan, and then yung pag-grant ng mga immunity sa kanila, whether it's complete or limited immunity. Kasi documentary, malakas na yan. Pero magiging mas malakas kung meron talaga maglalakad. Kung paano mga ginawa yung mga kalokohan. Opo. So, again, ma'am, kayo ho mismo, bilang isang mamamayan, sa sinasabi ng presidente na I am angry, galit na ako dito, opo, hindi nyo rin po maramdaman yung anger na iyon? Hindi ko po
ko masyadong nararamdaman yan kung wala pa po siyang konkreto na aksyon other than the on-site or physical inspection and other than, press releases, mga ganun lang ho. Pero that's not concrete at all. Kailangan maglahad na ng konkreto rin, comprehensive na mekanismo, interagency, o kaya independent body, and then assisted by interagency. Ay, maano yan eh. But it should be ASAP. ASAP. Nandiyan na. Lumabas na. Yung mga isu at marami pa na makakalkal kung seryoso ang investigasyon.